Ating pag-aaral ng salita ng Diyos patungkol sa mga huling araw. At pag-uusapan natin naman ngayon ay ang asawang babae ng Panginoon or the bride of Christ. Let's talk about the bride. Sa kasalan, mga kapatid, 'di ba? Ang pinakamaganda ay yung asawang babae, yung ikakasal na babae. At kailangan malaman natin sino ba yung bride ng Panginoon. Siyempre, we know, kung lalong tumatagal ka na sa Panginoon, you know na ang bride ng Panginoon is the church itself. The church, the family of God. Kaya nga ang tawag sa church is babae. Dahil nga ito'y nanganganak at ang bridegroom natin ay si Jesus. Babasahin natin o pag-aaralan natin ang mga 7 simbahan sa Revelation. Pero bago yan, basahin muna natin, bakit tinawag na bride o asawang ikakasal na babae ang church? Sa Ephesians chapter 5, verse 25 to 27, Christ loved the church and gave Himself up for her, that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. So ang asawang ikakasal na babae daw ay ang church ng Panginoon, at ang church ng Panginoon, siya yung naging dahilan kung bakit si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya ang buhay niya para sa mga taong mananampalataya sa Kanya. Sa iyo at sa akin. At sabi niya, binigay niya ang buhay niya hindi lang para lang iligtas siya, kundi para siya ay linisin. Kundi siya ay para ituon para lamang sa Kanya. At lagi nga natin sinasabi yan, ang asawang babae ay para lang sa asawang lalaki. So I want to share this. Actually, last week ko pa dapat sabihin, pero pilit kong hindi sinasabi. Habang nagwo-worship, nagpe-pray kami last Wednesday, so may experience ng speaking in tongues. So habang nagtatongues, nagpray kami ng interpretation of tongues. So kung sino yung gagamitin ng Panginoon to interpret the word. So suddenly, may isang lingkod ng Panginoon na kung iisipin namin noong mga oras na yun, nagpe-pray kami Wednesday night Wednesday night. Ang kanyang conviction, we rebuke the spirit of adultery. Sabi ko, sa dami-dami ng dapat namin ipanalangin, dapat namin gawin o isipin, bakit sa interpretation ng tongues na naririnig namin, ang sinasabi ng Panginoon, stop adultery. So what is adultery? Siyempre, sa basihan ni Jesus Christ or sa Old Testament, kapag may asawa ka na, bawal kang makiapid sa iba. Halimbawa, lalaki, babae, siyempre. May asawa na ako, kami ni Bana. Bawal akong magkaroon ng ibang babae. So, iniisip ko, bakit adultery yung sinasabi ni sister? Samantalang pinagpe-pray namin, renovation ng simbahan, pinagpe-pray namin yung mga kapatid namin sa pananampalataya. Pero ito naman siya, out of nowhere, biglang sinasabi, may espiritu ng adultery. So we rebuke that in the name of Jesus. So sabi ko, Lord, paano ko i-justify yan? Siyempre, ako yung pastor, ako yung nag-handle ng congregation. Anong sasabihin ko sa congregation na biglang may nagsasabi na may adultery na nangyayari? So nagpe-pray lang ako, Lord, ikaw bahala. Wala akong magagawa kundi ikaw ang mangusap. And last week ko pa ito nababanggit. Gusto sabihin sana, pero hindi ko na binanggit. Sabi ko, Lord, parang hindi naman timely na pag-usapan yung adultery. Pero, as we talk about the church of Christ or the bride of Christ, ang asawa ni Kristo,
Ang sabi ni Jesus, nangangalo niya daw ang isang tao kapag hindi mo kailangan makipag-sex sa kanya, hindi mo kailangang gumawa ng kung anumang physical contact, yung isipin mo lang sa tao na yon na na marumi sa kanya. Siyempre, kung ano ba marumi yun, sexual or infatuation o kung ano mang. Kasi nga, you are set apart sa asawa mo. So, hindi ka na pwedeng magkaroon ng ibang pagkagusto o pagnanasa sa iba. At ganun din sa Panginoon. Ang sabi ni Jesus, kapag ikaw sa isip mo pa lang ay nag-iisip ka na ng hindi mabuti sa iba o hinahangad mo yung iba, ikaw ay nag-a-adultery na. Ganon din naman kapag, di ba, yung sinasabi natin na hindi mo sabi ng Panginoon, hindi mo kailangan patayin yung kapwa mo para maging murderer ka. Yung magalit ka lang sa kapatid mo, pinapatay mo na siya talaga, spiritually. So bakit ganun si Jesus mag-isip? Kasi si Jesus, hindi naman mahalaga sa kanya kung gaano kalaki o kaliit ang kasalanan as long na yun yung kasalanan. So, pag iniisipan mo pa lang daw yung kapatid mo ng masama, pinapatay mo na siya. Pero kung isipin natin, kung wala naman talagang batas, at wala namang makakakita, halimbawa, pareho kayo nasa gitna ng bundok, at walang batas sa pagpatay. Sa tingin mo, papatay mo siya o hindi? Pwede nyo sabihin hindi. Pero kapag galit ka sa tao at walang batas, walang parameters, wala ka ibang gusto sa kanya gawin, kundi patayin siya katulad ni Cain at Abel. Magkapatid sila. Walang pumigil sa kanyang kapatid na patayin niya yung kapwa niya kapatid. So, hindi mo kailangan na gawin yung isang bagay at doon ka pala nagko-commit ng murder or adultery, kundi sa isip mo pa lang, maaaring mag-commit ka na ng adultery. But, salamat sa Panginoon, dahil bago pa man mangyari yun, iniingatan niya na tayo na magbunga. Pero, nandun pa rin yun. Kaya kailangan pa rin ihingi ng tawad. So, sabi dito, ang church daw ay para kay Kristo. Set apart for Him. So, ang church, walang ibang dapat tinitignan, kundi si Jesus lang. Wala tayong ibang goal sa church na ito, kundi maluwalhati si Jesus. Hindi mapasaya si brothers and sister, hindi mapasaya yung pastor, hindi mapasaya kung sino man. Ang goal nating lahat, as a family, as corporate, mapasaya natin si Jesus. At wala tayong ibang dapat paghumalingan, kundi si Jesus lang. At ganun din si Jesus. Akin ka lang sa'yo lang ako. So kung ayun yung ibig sabihin ng set apart, nakahiwalay ka para sa Kanya. At ganun sa mga mag-asawa. Nakahiwalay ka na sa asawa mo. At hindi naman kailangan mag-asawa ka, no? Kaya nga gusto ko pala ngayon, sa mga mag-boyfriend, girlfriend pa lang, dapat matuto ka na, di ba? Na maging faithful. Doon mismo sa partner mo. Dapat, set apart ka lang doon sa partner mo. Although hindi pa kayo officially na mag-asawa, bakit pa kayo nag-boyfriend, girlfriend? Kasi nga, di ba, gusto mo magkaroon ng specific na accountability o responsibility sa kanya. Kaya nga sa mga may jowa na dyan, ngayon pa lang, practicein na natin maging faithful. Hindi mo kailangan antayin mag-asawa, saka ka magiging faithful. O mga lalaking kabataan, hindi pwedeng 10-10 crush. Isa lang. Hindi pwede yung lahat, pinaparamdam mo na special sila. Tama? Dapat doon lang. O mga kabataan pa lang naman kayo, huwag nyo naman agad ligawan. Mga kabataan babae, siyempre, we know na kayo yung liligawan. Kayo talaga yung, kayo yung mamimili sa inyong magiging partner in life. So, yun yung kultura kasi natin. Kaya ngayon pa lamang, kailangan practicein na natin. Hindi yung pa-mix signal tayo, pa-sweet tayo sa lahat. Diba?
Panindigan mo, kaya ka nga lalaki. Pag lalaki ka, ikaw yung maninindigan. Ang babae, siya yung recipient. Dito, sino ba ang giver? Ang church ba o si Christ? Si Christ, ang lalaki. Kaya tayo mga lalaki, magpakalalakwe tayo. Lalaki ka, huwag kang duwag. Kailangan mo talagang ligawan. Hindi pwedeng babae manliligaw sa'yo. At kung may nililigawan kang babae, dapat siya lang. Huwag na yung, ligaw pa lang naman, pastor eh. Pamimili ako, hindi ikaw mamimili. Ang babae mamimili. Tama ba, boys? Hindi pwedeng lahat ay pinapakitaan mo lang mabuti ng mga special thing. Kaya, nakakagulo ka sa damdamin ng isang babae kapag ganyan. Huwag mix signal. Pag ayaw mo, ayaw mo. Pag gusto mo, gusto mo. That's it. Hindi yung tsamba-tsamba ka, baka magustuhan din ako. Mga lalaki, gusto ko rin pala sabihin, dapat maging matapang tayo na mabasted. Kasi yung iba natatakot manligaw kasi takot mabasted eh. Kung ayaw mo mabasted, huwag ka manligaw, huwag ka magjowa, huwag ka lalo mag-asawa. Ganun talaga eh. Kung gusto mo pumasok sa pag-aasawa, ngayon pa lang maging responsable ka ng lalaki. Kung mababasted ka. Ano naman? Kung ayaw sa'yo. Mga babae, kayo naman. Diba? Pag nililigawan kayo, huwag nyo namang parang binibigyan agad ng assurance. Diba? O kaya mas kayo pa yung nagde-demand sa nanliligaw ninyo. Ligaw nga, di ba? Pinopursu kayo. Hindi kayo yung magpopursu. Suriin nyo maigi yung nanliligaw sa inyo. Ngayon, kapag may ibang nililigawan, basidin nyo na. Ngayon pa lang, niloloko na kayo eh. Tama? Ganun talaga. Magpaka-totoo na tayo. Kasi kung ngayon pa lang, di na tayo tapat, sa pag-aasawa natin, di na tayo magiging tapat. Kaya nung si Bana, nakita ko, si Bini Bana, niligawan ko agad. Sabi ko, inisip ko, baka maunahan pa ako, niligawan ko na. Di niligawan ko, di sinagot ako, di napangasawa ko. Ganon talaga. Wag natin gayahin yung mga culture na hindi ayon sa word ni Lord, no? So sabi nga, para sa iyo ka, para sa Panginoon lang ang church. Sanctify only for her. Di ba ang sweet? Parang may pagka-selfish, no? Pero hindi selfish yan. Accountability yan. Responsibility and ownership yan. Na aking ka lang, sa'yo lang ako. Ganon ang pagmamay-ari sa atin ng Panginoon. Having been cleansed, washing of water with the word. So kita nyo, ang babae, nililinis ng Panginoong Hesus. Nilinis niya ang church sa pamamagitan ng Word of God. So hindi pwede na ikaw Christian, ayaw mo sa Word ni God. O kaya takot ka sa Word ni Lord. Ang gusto mo lang, I love you Lord. Love ka ni Lord. Hindi. Kailangan linisin tayo ng Panginoon. Nakakita ba kayo ng bride na madungis? Meron ba bride na marungis? Wala. Merong bride, sobrang ganda. Tama? Siya yung pinakamaganda. Tama? So, kasi ang Panginoon, set apart for Him ang church. He might be present the church to Himself in splendor without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. So, we are cleansed by the blood of Jesus Christ. Are you still clinging to that grace of God? Hanggang ngayon ba, ang hawak-hawak mo, biyaya ng Diyos? Nananampalataya ka pa ba sa Panginoong Hesus? So sabi dito sa Isaiah, for your Maker is your husband, the Lord of hosts is His name, and the Holy One of Israel is your Redeemer, the God of the whole earth, He is called. Kaya nga ang rapture, katulad na pag-aaralan natin mga nakaraang araw, hindi lang ito about judgment. About talaga ito sa picture ng pagsasama ng bride at ng groom. Kung matatandaan nyo, di ba, last week, ang isang babaeng ikakasal, excited na yan ikasal, tama? Sa kanyang groom. Kailan siya nagiging hindi excited sa kasal niya? Sa tingin nyo, ang babae, kailan siya hindi excited ikasal?
Either di niya gusto yung mga kasama niya, tama? O may mga sitwasyon na hindi pa siya handa na makasama yung kanyang magiging asawa. At sa Jewish wedding, sabi ko nga sa inyo, 3 parts ang wedding nila. First part, ligawan. Second part, pagkatapos ng ligawan, kontrata agad yun. Alam niyo ba yon? Kontrata, pag nagustuhan ko, sige, mangangako na ako sa'yo. So, pupunta sila sa isang ritual, tapos ikakasal sila sa papel. Pagkatapos sila ikasal, maghihiwalay muna sila ng 1 taon. Unlike sa atin, di ba? Pag kinasal na, hindi sila maghihiwalay. Ngayon, pagkatapos sila ikasal, maghihiwalay muna sila, hindi muna sila magkakaroon ng romantic contact o sexual contact dahil yung lalaki ay aalis. Bakit kaya aalis ang lalaki? Gagawa siya ng bahay. Titirahan nilang mag-asawa. At least 1 year, at least 1 year sa ancient wedding nila, at aantayin ni bride si lalaki. Si Mary, naalala niyo yung istorya ni Maria? Na pagdating ni Joseph, buntis siya. So silang dalawa, kasal na talaga sa papel, pero hindi pa sila nagkakaroon ng romantic relationship. Kaya nung pagbalik ni Joseph, sabi niya, ay, parang ayoko ng pakasalan si Maria. Kasi yun yung purpose, kaya nga sila maghihiwalay eh. Titignan niya kung faithful tong si bride. Eh nakita niya, buntis na si Maria. Pero nagdalang tao siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya kinausap ni Joseph, ng angel ng Panginoon, si Joseph, na wag hiwalayan. Dahil siya'y nagbuntis sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pero yun nga, yun yung istorya nun. Sa ating pagkasal, that night, maghahani muna sila. Tama? Pero sa Jewish, hindi. Pero sa church ng Panginoon, ganun din. If you would remember, John chapter 14, verse 2, in my Father's house, there are many mansions. If this is not true, I would not tell it to you. Ito yung nag-born again sa akin na verse eh. Yung ang dami kong problema nun. Sabi ko, Lord, ano ba naman itong buhay na ito? Tapos bigla ko nabasa, alam mo, sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Many rooms. Babalik ako para kuhain ka at isama kita dito. So, ganun din kay Jesus Christ. Tayo, church, kinasal na tayo kay Christ. Pero sa kontrata pa lang. Umalis muna si Christ, tama? At babalik uli si Christ. Amen? Ngayon, kung maaalala nyo, sinabi ni Kristo na kahit mismo ako, hindi ko alam yung oras ng aking pagbabalik. At marami nagsasabi, o kita mo si Jesus, hindi Diyos yan. Hindi, kapatid. Sa kasal kasi ng Jewish wedding, ang nagsasabi kung kailan babalik si groom o si bridegroom ay yung tatay ng bridegroom. Sasabihin niya, gawa na yung bahay. So, oobserba muna niya anak niya. Ngayon, pag nakita niya, ready na yung anak niya, o sige na, punta mo na yung bride mo. Kunin mo na siya sa kanila at isama mo na sa bahay na ginawa mo. At ganun din si Christ. Hindi niya alam kung kailan siya babalik, pero yung ating Ama sa Langit yung magsasabi kung kailan siya babalik. Kasi nga si Jesus, busy siya ngayong kakagawa ng ating tahanan, ating mansion. So makita mo, ang rapture ay hindi nakakatakot na bagay. Hindi siya yung katapusan lang ng mundo. Ang mensahe talaga niya ay kasal. Ewan ko ba, bakit natatakot tayo sa rapture? Natakot ba kayo kung pag may nakita ko kaibigang kinakasal? Hindi niyo dapat maramdaman yon dahil ito yung masayang pangyayari sa buhay ng isang tao. Kaya ngayon, si Jesus ngayon, gumagawa doon sa kalangitan ng tahanan para sa church. At ngayon, dadatnan ka ba ng Panginoon na faithful sa Kanya? O dadatnan ka niya na may iba ka na pagbalik niya. Dahil babalik na yung asawa ang ating Panginoong Hesus.
Sabi ko nga last week, ang babaeng ikakasal, takot lang yang bumalik ang groom kapag alam niyang may ginagawa siyang mali. Pero hindi siya takot na bumalik si groom kapag alam niyang ginagawa niya yung tama at nag-aantay siya sa groom. Kaya ang rapture o end time sa pinag-uusapan natin, kung takot ang dinadala sa iyo nito, kapatid, you need to check your heart. Ang tamang approach o pagtanggap sa pagbabalik ng Panginoon ay kagalakan, excitement, love, kabutihan ng Panginoon. Sabi nga sa 1 Thessalonians, pag-usapan nyo ang mga mangyayari sa huling panahon para mapalakas ang isa't isa. Hindi para takutin, para bigyan ng pag-asa ang isa't isa. Tanungin mo katabi mo, ready ka na ba? Ayan. Maging ready tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. So next, sige po, ito ba ating ang Church of Ephesus. So pag-aaralan natin yung 7 churches na binanggit sa Revelation. At kailangan malaman natin kung ano yung karakteristik ni bride o ng church. Isinulat ni John ang libro ng Revelation para bigyan tayo ng paalala at kasagutan kung sino ba si bride. Who's the bride? Ano yung karakteristik ni bride? So tingnan natin kung sino yung mapapangasawa o dadali ng Panginoon sa kanyang tahanan. Ang unang simbahan na binanggit sa Revelation ay Church of Ephesus, verse 1 to 7. Sabi dito, isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia ng Ephesus. Ito ang mensahe na may hawak na 7 bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Ito din mensahe niya sa church. Pati ang inyong pagsisikap at pagtsatsaga. Alam ko rin na hindi nyo kinukonsinti ang masasamang tao. Tama? Siniyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan ninyo mga sinungaling sila. Tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin at hindi kayo nanghina. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Bago natin basahin yung susunod na verse, ang Church of Ephesus na sinasabi ng Panginoon na nakatakda para sa Kanya ay ang mga taong tulad natin na ginagawa natin ang lahat at nagsisikap tayo sa faith. Amen ba, mga church? Amen? Kaya nga kayo nandito ngayon, di ba? Nagsisikap tayo na yung ating pananampalataya ay maingatan natin. At nagtsatsaga. At sabi rin niya, hindi ninyo kinukonsinti ang masasamang tao. So yan daw ang church. Hindi nangungonsinti ng masamang tao. Tignan mo yung katabi mo, masamang tao ba yan? Hindi naman. Nagkakamali lang. Tama? Alam niyo, sa social media may nauuso ngayong tag and I don't think it's a proper thing na, ewan ko, bahala sila doon. Pero may nababasa ako about church hurts. Ay, parang trending na trending tong church hurts na to. Marami daw taong nasasaktan ng simbahan. Nasaktan man kayo ng mga tao sa simbahan, pero si Kristo hindi. Alam niyo, ingat-ingat kayo Huwag tayong magbibitaw ng hindi magandang bagay sa church. Kasi asawa yan ni Jesus. Kung meron man kayong hindi magandang babanggitin kay Vanna, ako na yung huling makakarinig niyan. Dahil oras na marinig ko yan, hindi nyo magugustuhan. Dahil asawa ko yan Hindi ako papayag. Yung asawa ko, sasabihan mo ng ganito, marumi, malandi. Asawa ko yan. Nakita niyo si Bana nung nagalit din siya.
Huwag tayong magbibitaw ng mga hindi magandang paratang patungkol sa church. Alam ko, masasaktan tayo sa church. Totoo naman yan. Pero wag nating paniniwalaan yung kumakalat sa social media na ang church ay nagiging dahilan kung bakit ang mga tao ay tumatalikod sa pananampalataya. Church hurts na ang tawag yan eh. Sabi ko, grabe naman yung tag na yan. So ang church pala, mapanakit. Ang church pala, walang ibang gagawin sa iyo kundi saktan ka. Yun yung pinapakalat nila ngayon. Although, totoo naman, masasaktan ka talaga sa church dahil nga imperfect kayong magkakapatid sa pananampalataya. Pero mali yung mabubuo na idea na kapag church ang papasok agad sa iyo, sasaktan ka yan. Kapatid, ang church, nagkakanda sakit na sa iyo para manalangin. Si Eric, 1 buwan nagkasakit yan, no? Kakapanalangin sa atin. Tapos sasabihin nyo, ang church ay sasaktan tayo. Huwag tayong kagaya sa kanila. Huwag yung sasabihin ang hindi maganda ang church. Ako na ang magsasabi sa inyo dito niyan. Mag-ingat kayo sa mga, pag kayo nag-uusap, huwag nyo naman sabihin ang hindi maganda yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Wala namang hinangad sa inyo na para saktan kayo intentionally ng bawat isa. Huwag naman tayong ganyan. Huwag tayong kagaya. Sa mga nagsasabi ko, makalat na ang church, nasaktan ka man ng church, nandun na tayo, masasaktan ka ng church, pero hindi, kung tunay na church yan wala yang ahangarin sa iyo, kundi lumakas ang pananampalataya mo, makilala mo si Kristo, maramdaman mo yung pagmamahal ni Kristo sa iyo. Kaya wag natin sabihan ng hindi mabuti ang church. Huwag kayong magkakaroon ng mga kanya-kanyang pag-uusap na ganito na sa church. I don't know. Ako wala. I don't know what is this conviction ni Holy Spirit na ganito na sa church, ganito yung mga nangyayari. Tapos parang nagkakaroon ng aating ka ba ng church? Ako hindi. Ano bang ginawa sa atin ng church? Ano ba ginawa sa inyo ng pastor nyo? ng mentor nyo? Anong ginawa ba sa inyo? May ginawa ba masama sa inyo? Kung meron, sabihin nyo sa akin. May ginawa ba sa inyong hindi maganda? Ninakawan ba kayo? Were you molested ba? Sabihin nyo sa akin niya, mamaya. Hindi natin kukonsintihin. Dahil ang church, hindi nangukonsinti ng masamang gawain. Kaya wag po natin wag natin ipapangalat 'yon masyado na. Oo, masasaktan ka, syempre imperfect nga tayo lahat Pero kung gano'n na lang tayo mag-isip sa simbahan, we need to repent. Punta ka lang dito, sige, punta ka na lang dito tuwing madaling araw, 4:00. Baka sarap ng tulog mo, tanghali ka nagigising. Pero makita mo dito, Sister Emily nagpe-pray. Hindi ka man niya kilala. Umiiyak sa'yo. Tapos takot kang pumunta sa church. Takot kang maki-fellowship sa church. Wag natin sabihan ng gano'n ng bride. Ang church ay lugar na ginagamit ng Panginoon upang pagpalain ka, ang pamilya mo, ang pangarap mo, ang future mo, tulungan ka sa past mistake mo, palakasin ka, pasiglahin ka. Ngayon, kung ang tinginan natin sa church ay hindi maganda, the Lord rebuke that spirit. May mga church talaga na hindi talaga, sabihin ko na, hindi totoong church talaga. Kahit mismo mga lingkod ng Diyos ay hindi namumuhay ng matuwid. Kahit unbeliever, mahiya sa pamumuhay nila, hindi church yun talaga. Pero kapatid, wala ka sa ganun church. Sa church ka na may nagmamahal sa'yo. So sabi dito, nagtsatsaga kayo church kayo Tsatsaga, nagsisikap, at hindi kayo nangungunsinti ng masasamang tao. Sinisiyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol. Kahapon lang, may pumunta ditong pastor. Hindi ko naman siya hinusgahan. Pero nag-iingat ako. Kasi mamaya kung ano ma-impart sa church natin. So sabi ko, hindi ako basta-basta tatanggap.
ng kung ano mga espiritu sa church natin at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. Tiniis ninyo ang kahirapan. Kaya nga isang leader natin, kahit walang ligo, di ba? Hindi, nagilamos yan. Wala kasing tubig, uy. Kaya ganyan. Ba't si ate mo ka naligo? Mukha naman lagi hindi rin. Ay, naga. Di ba nagtiis? Diba? Pwede niyo sabihin, Pastor, di po ako naligo. Ayun eh. Pagsusongli din niyo ako, tapos biglaan pa, Pastor. Napaka-memorable naman nito. First time ko na mag-song-lead, hindi pa ako nakaligo ngayon. Tapos ang practice ko, on the spot. O, palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng kabataan natin. Diba? Okay, wag kang mag-alala, di kasiraan yun, nak. Mas okay ka nga eh, kahit hindi ka naligo, mukha kang naligo. Kami, naligo na ako niyan, todo na yan. Okay? Mukha ka pa rin naman fresh. So, sabi nga ay hindi kayo nanghina. Pero sabi niya, may problema sa Church of Ephesus. Ito ang ayaw ko sa inyo. Pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. So makita mo, si Jesus ay nagdaramdam din. Ako rin, nakakagawa ko ng pagkakamali, di kayo excuse. This week lang, I've done one of the most memorable thing na hindi ko ma-imagine na gagawin ko. And I repented. Nandun pa rin yung guilt sa puso ko na nagawa ko yon. Pero, sabi ko sa sarili ko, Lord, ano mangyayari kung mananatili akong ganito? Balik na lang ako sa'yo. Ayoko manlamig. Ayoko tumalikod. Ready na nga ako magpaalam eh. Ready na ako magsabat. Sasabihin ko na lang sa board sana eh. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Hindi lang din kayo yung may pinagdaraanan na malaking pagkakamali sa buhay niyo. Lahat tayo. We are all tested beyond our limitation. According to our limits pala, hindi beyond our limitation, according to our limits. So, paano yan? Pastor, yung asawang babae, hindi niya na mahal. Yung asawa niya, tulad nung dati. So, babalikan pa ba niya to? Siyempre, hindi na. Kasi nga, hindi na siya mahal eh. Tulad nung dati. Tingnan natin yung next verse, kung ano yung solusyon ng Panginoon. Sabi niya, next verse, alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Isipin daw ninyo kung ano yung naging dahilan, bakit nanlamig yung pananampalataya ninyo. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi na daw, listen church babalik na si Christ. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Ngunit ito ang gusto ko sa inyo. Kinasusuklaman ninyo mga ginagawa ng mga taga-Nicolaita. Kung alam mo yon, parang sandwich. In-encourage niya, ito yung gustong-gusto ko sa inyo. Pero sabi niya, biglang, hindi ko gusto na nawala na yung dating pag-ibig mo sa akin, pero binild up niya uli eh. Ang sabi niya, ito yung gusto ko sa inyo, di kayo katulad ng taga-Nicolaita. Sino yung mga yan? Nicolaita. Ito yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at nagpa-practice sa mga sexual immorality. Pero ayaw daw nila yan. Sabi niya, ito yung gusto ko sa inyo. Kahit na parang nanlamig ka, hindi mo na ako ganun kagusto, ang gusto ko naman sa'yo, hindi ka naman umabot sa punto na ikaw ay nag-sexual immoral, at the same time, hindi ka sumamba sa ibang Diyos. Pero, syempre, hinihingi pa rin ni Lord, magsisi kayo. Ine-encourage niya. Kasi kapag hindi, kukunin niya ng ilawan. Ano ibig sabihin ng kukunin ilawan? Wala na, babawiin niya na yung kasalan. Maalala niyo yung sinabi ko kanina, John 14:2? Aalis si Christ. Pag bumalik siya, kahit kasal na tayo sa Kanya, kahit part ka na ng church, kahit na born again ka na, kahit na Kristiyano ka na, tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, kahit na naghari na siya sa iyo, pero tumalikod pa rin tayo sa Kanya, kukunin niya ang ating ilawan. Hindi niya na itutuloy yung kasal at hindi na tayo isasama sa rapture. Malinaw naman, no? Sa ating lahat.
And I understand lahat tayo may pinagdaraanan. Pero sabi ko nga last week, ano man pinagdaraanan mo is not your license. Pagdating ni Lord, sasabihin mo, Lord, ito kasi nangyari. Bakit ako nagkakaganito? Bakit malamig ako sa faith? Walang paliwanagan doon, kapatid. Hindi mo pwede sabihin, nasagasaan ka, kaya nalamig ako sa faith. Hindi mo pwede sabihin, nagka-cancer ka, nawalan ka ng pera, nanakawan ka, nasunugan ka, namatayan ka. Hindi natin pwede sabihin yun. Na kaya ako nalalamig sa faith kasi ganito nangyayari sa akin. Ang titignan ni Lord, sino ba nasa puso mo? Ako o hindi ako? Yun lang naman eh. Si Jesus o hindi si Jesus. Medyo mabigat tanggapin ito, lalo na kung hindi ka in love ngayon sa Lord. Pero kung in love ka sa Lord, masarap namnamin ang mga salita na ito ng Panginoon. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay papayagan ko kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. So sinasabi dito, kung mapagtatagumpayan mo kung ano man pinagdaraanan mo ngayon, at yung pinagdaraanan mo ay hindi magiging dahilan para bitawan mo si Jesus, bitawan mo yung init ng pag-ibig niya sa iyo, at ang init ng pag-ibig mo sa Kanya, yung pagsasamahan ninyo, yung pagiging mag-asawa nyo ay hindi kayo maghihiwalay kahit ano mangyari. Kasi maraming mag-asawa dyan, maraming dahilan para maghiwalay. Pero, kung hindi kayo maghihiwalay kahit anong mangyari, pagtatagumpayan nyo, magsasama tayo sa uli. I want to say this. Ang rapture ay conditional promise ni Lord sa church. Ulitin ko conditional promise ang rapture. Ang grace ni Lord, syempre of course we know it's unconditional. It was given to you unconditionally. Pero for you to keep it, panghawakan mo yon, hindi na yon unconditional, conditional na yon sa iyo. Nasa iyo na yan, kapatid. It's up to you kung pangahawakan mo. Ikakasal ka na, malapit na. Malapit na siyang dumating. May mga nakikita akong umingiti, may nakikita akong nalulungkot, nagtutulog-tulugan. Ang banal na spirito ng bahalang mangusap sa inyo. Sa bagay na yan, basta ito ang katotohanan, sinabi ko sa inyo, babalikan ni Jesus, ang dadatnan niya, at ang dadagitin niya, ang bubuhatin niya para mag-honeymoon, eternal pleasure of joy, and gladness, and never-ending love. Bubuhatin yan ng groom Tapos dadalhin sa bahay niya. At magsasama na sila magpasawalang hanggan. That's a church. Kaya sa mga mag-asawa, kahit anong mangyari, huwag kayong maghiwalay. At kung meron mang hindi pagkakaunawaan, sikapin nating ayusin at ibalik yung pagsasamahan. Alam ko, hindi madali yon. Maraming siguro nangyari sa mga nakaraan, pero ang nais ng Panginoon para sa atin ay magtiwala sa Kanya. And I pray na ano man yon ay wala namang imposible sa Panginoon. Alam niyo ako, ngayon mag-asawa na kami ni Bana, nasusubok din kami sa mga ganyang pagsubok. Pero it's our choice kung maghihiwalay kami. Ang relationship, it takes two to say yes for a wedding. Pwede bang si groom lang mag-say ng I do? Dapat dalawa sila. Diba? So, sino dito ang gusto magpakasal? Next po. Sabi ko naman sa inyo, ang katapusan ng mundo ay hindi tungkol sa parusa. Ito ay tungkol sa kasalan ng church at ng kanyang asawa na si Jesus. So, ang bride daw ay ito, sa smear na naman na binanggit. Ito daw ang bride.
Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia ng Smyrna. Ito ang mensahe niya na siyang simula at katapusan ng lahat na namatay, ngunit muling nabuhay. Alam naman natin kung sino yung namatay at muling nabuhay, tama? Yan ay si Jesus. Alam ko ang inyong pagtitiis. So nakikita daw ni God yung pagtitiis natin. Alam ko ring mahirap kayo, ngunit mayaman sa spiritual. Amen? Palakpakan naman natin ng Diyos sa bagay na yan. Alam kong hinahamak kayo ng mga taong nagsasabing Hudyo sila, ngunit ang totoo'y mga kampon sila ni Satanas. Grabe, no? Maraming ganyan. Nagsasabi na sila ay sa Diyos, kundi sila ay kampon pala ni Satanas. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Ilan lang daw sino kaya? Siguro pwede na si Jeremy na lang. Ilan lang naman Jay, ikaw na, volunteer ka na. Nagturo, no, hindi yung pastor. Ano sabi, sa mga panahon daw na sobrang puno na ng kasamaan, tayo daw ay pe-persecute at halos at daranasin natin kahit ang batas ng mundo gagamitin laban sa church. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw, manatili kayong tapat hanggang kamatayan. So, kailan daw? Hanggang kamatayan at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia, ang magtatagumpay ay hindi nakakaranas ng ikalawang kamatayan. So, nakikita nyo naman kapatid, napakalinaw. Ang hirap kapag tinitignan mo yung salita ng Diyos, kung ano lang siya. Ang sinabi, kung magiging tapat ka hanggang kamatayan, mananatili ka, hindi mo siya iiwan. Totoo yung sinabing kahit iwan natin si Lord, di niya tayo iiwan. Amen? Pero kapag dumating ka sa punto na tapos na yung pagkakataon sa iyo ng Panginoon at iniwan mo siya, hindi ka niya nababalikan. Kaya sana kapatid, huwag naman tayo umabot doon. Minsan, naguguluhan tayo sa buhay pananampalataya natin, which is normal thing. Diba? Normal naman yon. Pero hindi naman makakabuti kung mananatili tayo na hindi nananampalataya sa Panginoon. Maging, na lang tayo, honest na lang tayo sa isa't isa. Kasi pagdating naman sa rapture, hanapin nyo pa ba ako? Pastor, ikaw sabi mo ba't ngayon hindi ako nakasama? Wala na kayong kausap. At lahat naman tayo harap sa Panginoon, isa-isa per individual Basahin natin yung kasunod na karugtong na ito. Ang Church of Pergamum. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia ng Pergamum. Ito ang mensahe na may hawak na matalas sa espada na 2 ang talim. Alam ko na kahit nakatira kayo sa lugar na hawak ni Satanas, ay nananatili pa rin kayong tapat sa akin. Ganyan ang church, amen? Kahit na papaligiran tayo ng kasamaan, tayo daw ang church daw na babalikan ni Kristo ay nananatili pa rin tapat sa Kanya. Sapagkat hindi kayo tumalikod sa pananampalataya ninyo sa akin. Kahit noong patayin si Antipas sa tapat kong saksiriyan sa lugar ninyo, natirahan ni Satanas, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Sabi niya, may ilan sa inyo sumusunod sa mga aral ni Balaam. Si Balaam ang nagtuturo kay Balak kung paano udyukan ng mga Israelita na magkasala sa pamamagitan ng pagkain na mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan at sa pamamagitan ng paggawa ng sexual na imoralidad. At may ilan din sa inyo na sumusunod sa aral ng Nicolaita. So sabi dito ng Panginoon, gusto ko yung pagtsatsagaan nyo Kahit na nakita nyo yung kapatid nyo, pinersecute, namatay, pero nanatili pa rin kayong tapat. Pero ito yung hindi ko gusto sa iyo. Pag sinabi niya bang hindi gusto sa magjowa, alam mo hindi ko gusto na ganyan ka. Para saan niya yun? Bakit sinasabi niya yun? Para mag-adjust ka naman.
Diba? Sa akin, sa asawa ko, lagi yung sinasabi ko, hindi ka nagchat-chat. Palagi. Kung nasaan ka, di mo sinasabi kung nasaan. Nag-aalala rin ako sa'yo. Ako, chat ako ng chat sa'yo. Pero ikaw, di ka nagchat-chat. Bakit kaya sinasabi ng asawa ko yun sa akin? Para lang malaman niya na galit siya? Malaman ko na galit siya? O, sinasabi niya yon para baguhin ko naman. Tama, church? Sinasabi ito ng Panginoon sa church, sa atin, hindi lang sa Pergamum, kundi sa mismong church. And I believe, itong mga church noon ay naging modelo para tayong mga nasa modern churches ay turuan sa mga magitan ng church nila. Church din ng Panginoon in this time. So I need to change my ways. Pag sinabi ng asawa ko, o kain ka na, lunchtime, mag-chat yan sa akin, kailangan mag-reply ako. Hindi yung sinabi na nga niya na mag-adjust na gano'n, tapos wala pa rin akong gagawin, hindi mabuting bagay yon, tama? Kaya ito, sinasabi ito ng Panginoon sa atin, tigilan natin ang paggawa ng mga ginagawa ng mga pagano. Ano ba ginagawa ng mga pagano sa mga Diyos-Diyosan? Tigilan natin yung pagsamba sa mga bagay dito sa mundo. Ang masakit pa, inuudyokan pa yung iba. Imbis na sila na lang, nag-uudyok pa. Ito'y ginagawa ko ngayon, tara, huwag ka na muna mag-church. Hindi man direktang sinasabi, pero naghahanap ng simpatsya na parang, hindi ako mag-church ngayon, ikaw ba? Hindi ako nagbabasa ng Bible ngayon, ikaw ba? Sabi nga ng Panginoon mas maigi pa na talian mo ang sarili mo ng lubid at bato at ihagi sa kaysa mandamay tayo ng mga walang kamusmos na mahihinang mananampalataya para magkasala sila. Huwag na nating idamay yung mga baby fa sa faith. Kung may mali tayong pamumuhay, itama natin yan. Dahil napapahamak yung mga murang edad pa sa pananampalataya. At sexual na immoralidad. Ito ang pinakasiguro mahirap sa buhay ng mga mag-asawa kapag nangyari itong pagsubok na ito. Napakabigat niya. Pero alam mo kapatid, ang Panginoon, kahit nagawa ng Pergamum, tingnan natin next verse, anong sinabi ng Panginoon? Kaya magsisi kayo sa inyong kasalanan. Niloko ka harap-harapan. Pero ang sabi ng Panginoon, sige, tatanggapin kita. Magsisi kayo sa kasalanan ninyo. Sapagkat kung hindi daw tandaan natin, hindi pwedeng sabihin mong, love mo si Lord, love ka niya, pero walang pagsisisi, walang pagtigil sa mga maling gawi, dahil sabi niya, kung hindi, pupunta ako riyan sa lalong madaling panahon, at kakalabanin ko ang mga tao ngayon na sumusunod sa mga maling aral, sa mga magitan ng espada na lumalabas sa aking bibig. Magiging kalaban tayo ng Diyos mula sa kanyang pagiging asawa. Kayo nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng pagkain na inilaan ko sa langit. Bibigyan ko rin ng bawat isa sa kanila ng puting bato na may nakasulat na bagong pangalan na walang ibang nakakaalam kundi ang makatatanggap nito. So magkakaroon ka daw ng pangalan kay Lord na siya lang ang nakakaalam. Very unique. Walang ibang kayang mag-pronounce kundi siya lang. At kapag na-pronounce siya yon, sa dami-dami ng mananampalataya doon, sa walang hanggang presensya ng Panginoon, pag sinabi ni Lord yung pangalan na yon, alam mong ikaw yon. At walang ibang nakakaalam ng pangalan na yon, kundi ikaw lang at ang Lord. Ang mga mag-asawa, may tawagan yan, di ba? Babes. Alam mo na yan, pag babes. Oh, dear. Alam niyo, kami, wala naman. Huwag yun ang gayahin sa amin na yung dear, ha? Baka mamaya may marinig ako sa inyo, dear din ang tawagan niyo.
Oh, honey cakes. Ganyan. Pero pagdating daw doon, sobrang sweet sa atin ng Panginoon, meron siyang name na nakasulat sa puting bato. Nameplate mo yan. Pag tinawag niya yan, alam mo, ikaw yan. Sa mga in love, gustong-gusto nila yan. Tinatawag sila. Oy, mga kabataan ha, huwag masyadong kiligin. Nakita ko nakangiti si MJ, biglang. Ganun. Okay lang kiligin, okay. Walang problema doon. No problem. Ano kayang tatawag ni MJ? Masarap na tawag kay MJ, mga boy. Toy. Okay. So, magkakaroon tayo ng mga, that's our God. Parang, bibigyan kanya ng special treatment for a special name na para sa'yo lang. Kaya kita-kita na lang sa langit. Next po. Ang Church of Tyria. Ulitin ko ha, ang pinag-uusapan dito ay tayo. Thyatira. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia ng Thyatira. Ito ang mensahe ng anak ng Diyos na ang matay nagliliyab na parang apoy at ang mga paay nagniningning na parang pinakintab na tanso. Alam ko ang ginagawa ninyo, sabi ni God, ni Jesus. Alam ko na mapagmahal kayo. Amen? Palakpakan natin ang church, mapagmahal ang church. Huwag yung sasabihin na hindi mapagmahal ang church, ha? Magagalit si Jesus. Don't make any accusation of the church. Ang kinakalaban nyo, ang Diyos, yung asawa. Pag nagbabanggit kayo ng negatibo, mapagmahal daw ang church, amen? Matapat ang church, amen? Kaya hindi ka na pwede magchismis sa katabi mo na, ayun, sinungaling yan, hindi totoo yan, peke yan. Ang kinakalaban mo ay yung asawa ng church. Masigasig, maglingkod. Amen? Ganyan ang church. Matyaga. At alam ko rin na higit pa ang ginawa ninyo ngayon kaysa sa noong una. So, ang sabi, ang church daw ay nag-grow. Kung ano yung ginawa mo dati nung kabataan ka, mas mag-grow ka sa ginawa mo ng youth ka, at nung young pro ka, ay hihigita mo, at kapag professional ka na, kapag magulang ka na, kapag elderly ka na, sabi dito, di ba? Hinihigitan nyo yung ginagawa nyo noong una.